mga kababayan. Naku, eto pa si Harry. Si Harry Roque. Asan ba yung balita dyan kay Harry Roque? O, eto. Ayan. Sabi dito, Roque files counter affidavit on qualified human trafficking complaint from Abu Dhabi Prosecutor General. Ayan. Ibig sabihin po nito, mga bossing, ang balita ay nakatakas ng Pilipinas. Si Harry Roque. Oh. No? Sa iba na po ang bansa sumusubo si Harry Roque. O ano iniisip nyo? Huwag kayong kung ano-anong iniisip. Sumusubo ng pagkain. Kayo naman din sumusubo. Araw-araw kumakain tayo. Ngayon nga po, napakaamot na lang ako doon sa niluto ng misis kong ulam. Kapapanood po ng mga viral daw dyan sa Pilipinas. Ayun, nagluto mga boss. Sinigang na karne norte o corned beef. Eh wala naman po tayo magawa kundi sabihin, uy, ang sarap. Pero 40 anyos na ako mga kababayan. Pagkatapos po ng vlog ko na ito, first time kong makakakain ng sinigang na corned beef. Diyos ko Lord. Bahala na, no? Eh, viral daw sa Pilipinas. Si Roque naman po, ayan, sa Abu Dhabi na daw po sumusubo ng pagkain. Eh, syempre kumakain dyan si Roque. Pakinggan ho natin tong balita. Ang preliminary investigation sa Department of Justice kaugnay ng reklamong qualified human trafficking, kinumpirma ni Prosecutor General Richard Fadulion na naghain na si Attorney Harry Roque ng kanyang counter affidavit. Yeah, naghain na ng counter affidavit mga bossing kasi nung isang araw hinihintay po sila para doon sa preliminary hearing ni Attorney Harry Roque base po doon sa kaso niya na human trafficking. Qualified human trafficking. Correct niyo ako mga boss kasi ang pagkakaalam ko diyan sa qualified human trafficking, kapag isa ang biktima, isa ang nagrereklamo, makakalaya, may bail, Pero kapag dumalawa na at marami na, mas madami na, wala nang bail yan. Malamang magaya to kay Kibuloy. Kaya lumabas po ng bansa. Ang tanong natin, talaga kayang nasa labas ng bansa itong si Harry Roque? Maa-analisa po natin yan mamaya. Pero ang dokumentong ito, pinanotaryo umano niya sa Abu Dhabi noong November 29. Now, even if he submits a counter affidavit through his lawyers, hindi ibig sabihin na tatanggapin nilang kaagad ng panel yan. Kasi number one, wala siya sa jurisdiction ng aming panel dito sa Pilipinas. Ayan. So, hindi basta-basta tatanggapin. Ako, lagot pa din po si Roque, mga kababayan. Ibig sabihin, kapag hindi ho tinanggap, wala pa din siyang kontra affidavit, mga bossing. At maglilid ho yan, na sasabi, sige, arestuhin na lang si Roque. Wala, hindi sumasagot Di ba? The only way that we can consider that is if he executes the affidavit and has it notarized or apostille before the embassy of the country where he is at that particular time. Sa kabila nito, hindi dumalo si Roque sa preliminary probe dahil paano nga naman dadaluyan si Roque doon sa preliminary probe, mga kababayan? Di dinampot ho yan ng PNP tapos dinala ho sa Congress, mga boss. Di ba? Tapos mapipilitan po siyang ilabas yung kanyang dokumento na sinasabi niya, pagpapatunay po niya na hindi galing sa Pogo yung kanyang pera. Ganun lang naman yun, mga kababayan Kaya ayaw lumabas niyan kasi madadampot siya. Parang style Kibuloy lang din yan, di ba, Janelle? Yung Kibuloy, ayaw sumagot sa Kongreso at sa Senado, mga bossing. Di ba? Hanggang sa lumabas yung kanyang kaso. Hanggang sa binasa ulit yung kanyang kaso, ayun. Pinatawag na din po ng korte. Tuluyan na pong nagtago. Ganyan lang din po si Attorney Harry Roque, mga kababayan. Kung makita nyo yung itsura niya dito. Char. Ngayon, hindi ba stress yan? Dami-daming pera dati. 65 million. Dapat masayang-masaya ka na nun Kaso nga, mukhang may bahid dungis yung pinanggalingan ng pera. Ito po ang kinakaharap ngayon, mga kababayan. Tuloy natin si Roque. I am still outside the country. hindi rin dinetalya ni Roque
I am still outside the country. At ulitin natin ha. Dahil anya, I am still outside the country. hindi Ako ho, mga kababayan, sorry ha. Madami sasabihin sa akin. Nag-ano na nga eh. May affidavit na nga eh. Galing sa Abu Dhabi eh. No? Ako mga kababayan ha, hindi ako naniniwala na nasa labas ng bansa yan si Roque. Panapaniwalaan ko pa din po nasa loob ng Pilipinas yan mga kababayan. Kung mapakinggan nyo po yung balita, ilang beses niyang sinabi, no, nasa labas pa din ako ng bansa. Wala ako sa Pilipinas. Kumbaga, parang gusto niyang lilituhin niya po yung mamamayang Pilipino at yung mga ahensya. Lilituhin niya po yung mga kapulisan, mga bossing. No? Para siyempre nga naman, kapag sinabi niya, wala ako sa bansa na ito, wala ako sa Pilipinas. Hihinto na, kakalma na yung mga kapulisan sa paghahagilap sa kanya. Iisipin, wala sa Pilipinas si Harry Roque. Naalala niyo po ba? No? Yung kay Alice Go, mga kababayan. Yung kay Alice Go, kabaliktaran naman po. Merong lawyer dito, merong lawyer sa Pilipinas na nagtatak o pumirma nung kanyang affidavit na sinasabi, si Alice Go daw yun. Yung pala, wala na sa bansa si Alice Go. Pwedeng ganun lang din po yung ginawa nila, mga kababayan. Pwede pong may mga kakuntsaba, no? Itong taon na to, si Roque, malay mo, sa Abu Dhabi, mga bossing. Mga ano yan, dikit po yan sa mga opisyal, kahit papaano, kahit naman po wanted sa Kongreso yan. Ang nakikita ko po, pagala-gala lang din po yan sa Pilipinas. Kumbaga, yung paulit-ulit niyang sinasabi na wala ako sa Pilipinas, outside the country pa din ako. Nandyan lang ho yan. Kung sakali, yung sige, di ba sinasabi, yung IP address nga, Sir Jerry Kayanan, no? Yung IP address, baka gumagamit lang yan ng VPN. Sabi ni Miss Gay, Abu Dhabi. Di ba? Tuloy natin. Hindi rin dinetalya ni Roque kung kailan siya nakalabas ng Pilipinas sa kabila ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa Iyan pa ang magiging isang sakit sa ulo ni Roque, mga kababayan. Ano ho? Pinag-aaralan na din siyang kasuhan ng Bureau of Immigration. Dahil kumbaga, yung paglabas niya daw, di umano, paglabas, nandyan lang sa Pilipinas yan. Yung paglabas daw niya, walang sapat na dokumento o pineke yung mga dokumento para makalabas ho, mga kababayan. Biruin mo yun. Nagkunwari ka na lang na lumabas ka ng Pilipinas, nakasuhan ka pa ng Bureau of Immigration. Mga boss, ewan ko, mahirap pong paniwalaan yung sinasabi ko, pero posible na mangyari. Para ma-divert po ang atensyon natin, no? Wala na si Roque dyan sa Pilipinas. Kaya sa ibang bansa na lang maghagilap. Mawawala ng atensyon. Yung mga kapulisan natin, yung mga mambabatas natin, di ba? Pero alam ko, taas kamay, yung mga naniniwala sa akin na nandiyan pa din sa loob ng Pilipinas si Roque. Okay lang po kung walang magtaas. kanya na inilabas noong Agosto. Nagugat ang reklamong qualified human trafficking kay Roque sa umano'y pagkakasangkot nito sa operasyon ng Lucky South 99, isang Philippine offshore gaming operator o POGO sa Porac, Pampanga. Yan. Di ba? Diyan po nagugat lahat, mga kababayan. At doon po, pati ho doon sa loob ng opisina ng Porac, na iwan po nila yung dokumento nila na lalabas po sila ng bansa ni A.R. de la Serna, at sa labas ng bansa baka magkaroon ng turukan po. Turukan ng insulin, no? Dahil nga po pinili ni Roque si de la Serna na makasama, na maging travel companion dahil nga po may diabetes daw po. Alam niyo naman ang diabetes, ang insulin po insulin bayaturok 'yan, di ba? At diyan na nga po nagsimula at nabuko lahat, mga kababayan, pati po yung joint account na tanging mag-asawa, magkapatid o magnanay, magtatay ang nakakagawa. Pero sa sitwasyon po nila Harry Roque, okay lang sila. Joint account sila ni A.R. de la Serna. Di ba?
Tuloy. Isinampa ito ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK at PNP-CIDG. At ayon dito, si Roque ay nakinabang umano sa mga operasyon ng trafficking ng Lucky South 99 at Whirlwind Corporation. Itinang Po, no? Sabi ni Roque, ang naging tulong ko lang sa kanila, makakuha nung schedule para sila ay makapagbayad nung discrepancy nila. No, hindi ako nag-lawyer sa kanila. ni Roque ang mga paratang at tinawag itong political harassment. Ayan na naman. Lahat po sila, mga boss, iisa po ang dahilan. Lahat po sila, iisa ang sinasabi. Sila po ay hinaharas. Sila po ay biktima ng pamumulitika. Simula po kay Kibuloy, kay Roque, kay Inday Sara Duterte, kay dating Pangulong Duterte. Sino pa? Kay Baste Duterte, kay Lapulong, lahat. Pinupolitika lang po sila. Pero may mga katanungan po talaga silang dapat nilang sagutin, mga kababayan. At yung mga katanungan po na yun, hindi lang po basta-basta. May nakalakip po lagi na ebidensya, mga boss. Yung panahon pong yun, legal ang Lucky South 99. May lisensya po sila hanggang Enero. Ang tanging ebidensya lang daw laban sa kanya ay ang pagdalo niya sa isang pulong kasama si Lucky South 99 Representative Cassandra Leong sa PAGCOR para talakayin ang mga utang ng Lucky South 99 na ayon naman sa kanya isang lehitimong aktibidad. Just to find out officially when it is that he was able to leave the country. And if he did, in fact, leave the country. Ipinaliwanag ni Roque na pumunta siya sa Abu Dhabi para ipanotaryo ang kanyang sworn statement. Yan. Baka naman meron ka lang kakilala sa Abu Dhabi na handa kang tulungan. No? Na handa kang tulungan. At sinasabi pa po ni Roque, kontakin niyo po si ganito, ganyan. Humarap po ako sa kanila. Sa tingin ko po, mga kababayan, bakit ganito? Ito, hindi ko talaga alam. No? Tanong ko po sa inyo ito. Kunyari, humarap siya sa embahada ng Pilipinas doon. No? Hindi po ba siya pwedeng ipagbigay alam sa mga kinauukulan na nandito si Atty. Harry Roque, pinapatawag po ng Kongreso? Tingin nyo po, ako talagang hindi ko alam, mga kababayan, kung bakit nakaharap siya doon, no? Nakapagpakita siya doon nang hindi sinasabi na siya ay nandun. Yun ang tanong ko, mga kababayan. Hindi ko talaga alam. Kasi parang ganun yung nangyari. Parang hindi ho alam nila or hindi sakop, no? Ang jurisdiction para ituro si Roque. PWD, lalo na may lookout order. Sabi ni Eileen, ganituin, andyan lang yan sa Davao, nagtatago sa dilim. Yan din po ang iniisip ko, Ma'am Eileen, ganituin. Yung paulit-ulit, mga kababayan, na pagsasabi nila, wala na, lumabas na ako sa Pilipinas. Ganito, ganyan. Wala na ako, out of the country ako, kaya hindi ako makapunta dyan. Brainwashing na po yan sa taong bayan. Kaya sana, no, yung mga otoridad na humahawak dito sa kaso ni Roque, pag-aralan nyo po. Baka mamaya lagi lang sinasabi at paulit-ulit na sinasabi ni Roque na wala na siya sa Pilipinas upang yung atensyon ninyo mabaling sa iba. At isipin nyo mahirap na. Hindi natin makukuha si Roque dito sa Pilipinas. Siyempre, maglalaylo ho sila doon. No? Medyo kakalma ho sila. Wala naman dito yung hinahanap natin Bakit pa tayo maghahanap dito? Di ba? Pero talagang buo sa paniniwala ko si Roque, nandyan lang yan, mga bossing. Paikot-ikot lang yan dyan sa Pilipinas. At ipinapasa niya na ang bola sa Philippine Embassy sa UAE para kumpirmahin ang kanyang panunumpa doon. Yun, nasa Philippine Embassy ng UAE. Yung po bang Philippine Embassy ng UAE, kumbaga, hindi siya pwedeng ituro. Na nandito po si Harry Roque. Yung mga tao ba doon, aanga-anga? Hindi nila alam, wanted si Roque sa Kongreso? Di ba, yun yung mga katanungan ho natin. Kung wala na siya sa Pinas, pakita niya ang view sa... Yun! Di ba? Lagi siyang yung wala naman Laging naka-background ng mga libro, mga kababayan. At laging ang background niya, ang itsura niya, ganito na ho.